Ang hangin sa silid pulungan ng Alcantara Media Holdings sa Makati ay kasing bigat ng tingga at kasing lamin ng malamig na kape na hindi pa nagagalaw sa gitna ng mesa. Sa likod ng malalaking bintana, naglalaban ang dapit, hapon, at ang nagkikislapang mga ilaw ng syudad, sumasalamin sa mukha ng mga miyembro ng lupon ng direksyon na nakaupo, bawat isa'y may sariling balisa sa mga mata. Nasa dulo ng mesa si Lynn Alcantara, ang CEO. Ang kanyang mamahaling barong Tagalog ay malinis at plansado, ngunit hindi nito maitago ang pagod sa kanyang balikat at ang lalim ng mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Pilit siyang nagpapakita ng kumpiyansa, ang ngiti niya'y manipis at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mga Ginoo. Simulan niya ang boses ay pilit na matatag. Ang sitwasyon ay isang hamon lamang. Isang pansamantalang pagsubok. Tulad ng dati, babang man ang Alcantara Group nang mas malakas kaysa dati. Tumango, tango ang ilang miyembro, ngunit marami ang nakayuko, iniiwasan ng kanyang tingin. Ang quarterly financial report na nakalatag sa bawat isa ay hindi nagsisinungaling. Malalim na ang pagkalugi. At ang mga banta ng pagkalat ng balita sa publiko ay nagbabadyang gumuho ang kanilang pundasyon. Sa loob ni Lindro, kumukulo ang galit. Paano nangyari ito? Ang kanyang imperyo, ang pangalan ng Alcantara, ay hindi dapat makaranas ng ganitong kabiguan. Ito ay bunga ng isang serye ng kamalasan, hindi ng kanyang mga maling desisyon. Hindi kailanman. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng makintab na itim na blazer na sinusundan ng isang lalaking may kakaibang presensya. Napatingin ang lahat sa kanya. Siya ay si Isan de la Cruz. Patapa, marahil nasa huling bahagi lamang ng kanyang 20s, ngunit ang kanyang tindig ay naglalaman ng karunungan at kapangyarihan na tila lumangpas sa kanyang edad. Ang kanyang suot na dark suit ay walang bahid, dungis, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay matalin, may malalim na kulay na hindi nababasa. May kakaibang lamig sa kanyang mukha, tulad ng bakal na pinalamig sa yelo. Patawad sa pagkaantala, anya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, halos walang emosyon. Ako si Ethan de la Cruz, kinatawa ng Monteo Global Investments. Nagkatingin na ng mga miyembro ng lupon, at marami ang kumunot ang noo. Narinig na nila ang pangalan ng Monteo Global. Isang dayuhang investment fund na biglang sumulpot at bumili ng malaking porsyento ng shares ng Alcantara Media Holdings sa loob lamang ng ilang buwan, sa gitna ng pagbagsak ng halaga nito. Hindi na mabilang ang mga espekulasyon kung sino ang nasa likod nito, ngunit walang sinuman ang akalang ang kinatawan ay ganito kabata. Inoong de la Cruz, sabi ni Lindro, sinubukan niyang panatilihin magalang ang tono. Ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Hindi namin inaasahan ang inyong pagbisita. Ang pulong na ito ay pribado. Bahagyang ngumiti si Ethan. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Inoong Alcantara, bilang pinakamalaking individual shareholder ngayon sa Alcantara Media Holdings, sa tingin ko ay may karapatan akong dumalo sa anumang pulong na may kinalaman sa kapakanan ng kumpanya. At kung hindi ako nagkakamali, ang kasalukuyang kapakanan ng Alcantara Group ay nasa lubhang delikadong sitwasyon. Nagtaasan ng kilay ng ilang miyembro. Ang diretsong pananalita ni Isan ay tila sampal sa mukha ng pilit na pagpapanggap ni Lindro. Walang aaksaya ng oras. Inilabas ni Ethan ang isang sleep tablet mula sa kanyang briefcase. Tumito ako para magbigay ng solusyon, anya, bagamat masakit.
Naniniwala ako na ito ang tanging paraan upang mailigtas ang nalalabi sa Alcantara Grove. Ipinakita niya ang isang presentasyon sa malaking screen sa harap ng silid. Lumitaw ang mga board graph, financial projections, at matatalim na datos na nagpapakita ng mabilis na pagbulusok ng kumpanya. Ang Monteo Global Investments, patuloy ni Ethan, ang bawat salita ay kalkulado, ay nagbibigay ng formal na alok upang ganap na bilhin ng Alcantara Media Holdings. Isang takeover bid. Pumulong ang mga miyembro. Ang suwestyon ni Ethan ay hindi lamang bold. Ito ay isang deklarasyon ng digma. Isang takeover. Madiin na tanong ni Lindro, ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyang nawala. At ano ang presyo ninyo para sa aming dekadang pinaghirapan? Hindi namin ibebenta ang Alcantara Grove. Sa kasalukuyan, sabi ni Ethan, diretsyong tinitigan si Lindro. Ang halaga ng Alcantara Group ay bumaba ng halos sapat na po, 0% sa loob lamang ng 2 taon. Ang inyong flagship project, ang Project Phoenix, ay hindi lamang nabigo, kundi nagdulot pa ng malaking pagkalugi na halos 100 milyong piso dahil sa mga mismanagement at overspending sa marketing na hindi dumaan sa wastong betting process. Kumuyo mang kamaw ni Lindro sa ilalim ng mesa. Ang Project Phoenix ay ang kanyang personal na proyekto at ang mga detalye ng pagkalugi doon ay hindi pa ganap na isinapubliko. Paano mo nalaman yan? Tulong niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Masusing pag-aaral, sagot ni Ethan, kalmado pa rin. Tukod pa riyan, nabatid namin na may malaking utang na nakatago sa ilalim ng isang offshore account na pagmamay. Arin ng isa sa inyong mga subsidiary na hindi nakalista sa opisyal na ulat. Ang utang na ito ay matagal ng overdue at malapit ng magdulot ng default na maaring magpabagsak sa buong conglomerate. Ang mga salita ni Ethan ay tumama kay Lindro tulad ng kidlat. Ang mga impormasyong ito ay lubhang sensitibo at dapat ay manatiling rihin. Ito ay impormasyon na tanging mga taong malalim ang pagkakakilala sa loob ng kumpanya ang makakaalam o mga kaaway na may kakayahang maniktiki. Sino ang Ethan de la Cruz na ito? Hindi lang siya isang simpleng investor, siya ay isang manghurula, o mas malala pa, isang sabutya. Walang katotohanan yan, sigaw ni Lindro, tumayo siya ng padabog. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Iyan ay paninirang, puri, sino ka ba sa akala mo? Nagpapanggap kang isang sarer habang ninanakaw ang aming pinaghirapan. Hinarap ni Ethan ang galit ni Lindro nang walang kurap. Ginoong Alcantara, ang mga datos na ito ay galing mismo sa inyong internal audits na sa tingin ko ay napapabayaan ninyong pagtuunan ng pansin. Ang aming alok ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, isang makatarungang presyo para sa isang kumpanya na nasa bingit na ng pagkalugi at may matinding problema sa reputasyon. Maraming miyembro ng Lupon ang nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay bumaling kay Lindro, may pagdududa at pagkatakot sa kanilang mga mata. Ang pagkalugi, ang mga lihim na utang, lahat ay totoo. Pinipilit lang ni Lindro na itago. Hindi ka makakalusot dito, patuloy ni Lindro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang Alcantara Group ay hindi mapupunta sa mga katulad mo. Wala ka. Hindi ka namin kilala. Sa sandaling iyon, bahagyang kumibot ang labi ni Ethan. Isang napakaliit na paggalaw na hindi napansin ng karamihan. Ngunit para kay Lindro, na nakatitig sa kanya, ng buong galit, tila may kakaibang kinang sa mga mata ni Ethan, isang anino ng pagkilala na hindi niya maipaliwanag. Maaaring hindi niyo ako kilala ngayon, Ginoong Alcantara, sabi ni Ethan,
Ang kanyang tinig ay lumamig lalo, ngunit darating ang panahon na malalaman niyo ang lahat. Ang alok ay nasa mesa. May 1 linggo kayo para pag-isipan. Tumayo si Ethan, maayos na isinara ang kanyang briefcase. Walang paalam, lumabas siya ng silid-pulungan. Kasama ang kanyang kasama. Ang pinto ay sumara ng tahimik sa likuran niya, ngunit ang tunog nito ay tila isang malakas na dagundong sa tainga ni Lindro. Naiwan si Lindro na nakatayo, iisa, sa gitna ng silid na puno ng katahimikan at nababasang pagdududa. Ang Alcantara Media Holdings, ang kanyang ipinagmamalaking intaryo, ay biglang naging tila isang kastilyong buhangin na hinahampas ng isang alon na hindi niya nakita na paparating. Ramdam niya ang pagdami ng wrinkles sa kanyang mukha, ang pagbigat ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng gusali, tumayo si Ethan de la Cruz sa isang balkon ng Monteo Global Investments. Ang lamig ng hangin sa gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang nagkikislapang ilaw ng Manila, ang syudad na naging saksi sa kanyang nakaraan at sa kanyang mitiin. Ang isang bahagyang ngiti ay gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay, ngunit may bahid din ng malalim na pait. Naalala niya ang isang pangako. Hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang. 12 taon, bago pa man ang malamig na paghaharap sa Alcantara Media Holdings, iba ang Manila. Mas marumi, mas maingay, at mas matapang ang amoy ng kape, usok ng tambutso, at sariwang isda sa mga pamilihan. Mas matindi ang sikat ng araw sa mga bubong ng yero sa barangay, sa Magita, kung saan ang mga eskinita ay kasing sikip ng mga pangarap na pilit dinidikita ng mga residente. Dito, lumaki si Isabel Bel Reyes. Hindi siya isang dilag na mayayaman ng magulang, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi matatawaran mula sa simpleng ganda ng kanyang mukha hanggang sa malalim na kabutihan ng kanyang puso. Bata pa lang siya namulat na sa hirap. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay isang masipag na labandera at tindera ng gulay, na buong buhay ay nagpakahirap para lamang may maipakain sa kanilang dalawa. Ngayon, matanda na si Aling Nena, at si Bel na ang bumubuhay. Ang kanilang munting bahay ay yari sa kahoy at lumang yero, nakasiksik sa gitna ng iba pang barong. Ngunit sa loob nito, mayroong init at pagmamahalan. Si Bel ay nagtatrabaho ng part-time sa iba't ibang lugar bilang katulong sa mga bahay, tagaluto sa maliit na karinderya o minsan ay tagahugas ng plato sa mga caterer ng mayayaman. Ang bawat sentimo ay kanyang iniingatan, lalo na't nagsisimula nang humina ang katawan ni Aling Nena, madalas nang magkasakit. Isang mainit na gabi, habang nag-aayos ng gulay para ibenta kinabukasan, narinig ni Bel ang panghihikayat ng kanyang kaibigang si Cynthia. Bel, may raket mamaya, party sa mansyon ng mga Alcantara, malaki ang bayad, at madali lang daw. Tagapagsilbi lang. Nag-aalangan si Bel. Kilala ang mga Alcantara, isang pangalan na kumakatawan sa kapangyarihan at kayamanan, ngunit kasama rin ang reputasyon ng pagiging mayabang at mapagmataas. Ngunit ang pag-aalala para kay Aling Nena ay nagtulak sa kanya. Sige na, Cynthia. Kung madali lang at malaki ang bayad, kailangan ko talaga. Nagtungo sila sa mansyon, ang mga Alcantara, isang dambuhalang istruktura ng marmol at kristal sa gitna ng isang mayayamang subdivision. Ang pagpasok pa lang sa malaking gate ay tila pagtawid sa ibang mundo. Ang mga ilaw na nakakalat sa hardin
ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa, at ang matinis na musika mula sa loob ay nagpapakita ng isang pagtitipon na puno ng walang hanggang pagpapakitang gilas. Ang amoy ng mamahaling pabango, inihaw na karnen at iba't ibang inumin ay pumuno sa hangin. Sa loob, ang mga bisita ay nagsisiksikan, halos lahat ay nakasuot ng formal at mamahaling damit. Ang mga tawa ay nagpapakita ng kawalang malay sa kahirapan ng nakararami. Si Belle, sa kanyang simpleng uniforme ng caterer, ay tahimik na nagsisilbi. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa lahat. Nakita niya si Leandro Alcantara, ang iisang tagapagmana, ang bida ng gabing iyon. Matangkad, gwapo, at mapagmataas. Nakasuot ng puting barong na tila sumisigaw ng kanyang posisyon sa lipunan. Siya ay palaging nasa gitna ng atensyon, kasama ang kanyang kasindahang si Bianca Vergara, isang babaeng kasing ganda ng isang modelo na may matalim na dila at tila kulang sa pag-aalala para sa ibang tao. Habang naglalakad si Belle, bitbit ng tray ng tsampadin, tumama siya sa isang lalaking lasin na lasin. Ang ilang baso ng tsampadin ay natapon sa barong ni Leandro, na nakatayo malapit sa kanya. Kausap si Bianca. "Ay, pasensya na po, senyorito," agad na paumanhin ni Belle, na mumutla. Lumingon si Leandro. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa kalasingan, ngunit puno ng galit. Tinitigan niya si Belle, ang kanyang paningin ay tila nagbago. Nakita niya ang mahabang buhok, ang simpleng kagandahan. "Bianca," pulong niya. Ang kanyang tinig ay mapanghamak. "Bakit ka narito? Sinusundan mo pa rin ako?" Nagulat si Belle. "Hindi po, senyorito. Hindi po ako si Bianca. Ako po si Isabel. Nagtatrabaho lang po ako rito." Ngunit hindi nakikinig si Leandro. Sa kanyang kalasingan, ang kanyang isip ay gumawa ng isang maling koneksyon. Naaalala niya ang isang matinding pagtatalo nila ni Bianca noong isang linggo at ang pagtawag sa kanya ni Bianca bilang isang walang kwentang mayaman na hindi makakahanap ng tunay na pagmamahal. Ngayon, sa harap niya, ang tila si Bianca ay nagpapanggap na isang hamak na katulong para lamang kunin ang kanyang atensyon. Ang kanyang galit ay lalong alag. Nagpapanggap. Umismid si Leandro. "Para saan? Para makuha ang tawa ko? O para makahingi ng dara?" Sa harap ng mga nagmamasid na bisita, kinuha niya ang wallet mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang bungkus ng perang papel, 1,000 piso at iniwas-iwas sa mukha ni Belle. "Oh, narito, dahil yan lang naman ang gusto mo, hindi ba? Yan lang ang kaya mong gawin." Isang hamak na gold digger na nagpapanggap na inosente para makahutot ng pera. Ang mga salita ni Leandro ay parang sampal sa mukha. Ang mga pera ay nagkalat sa sahig. Namutla si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa kahihiyan. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit, hindi sa pagkahagis ng pera, kundi sa brutal na paghusga at pagmamaliit sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga perang nakakalat sa sahig, na parang ang kanyang dangal ang nasa lupa. "Leandro," sigaw ni Bianca, nakakarating lang, at nakita ang eksena. "Ano nang ginagawa mo?" Hindi siya si Bianca, ngunit tuloy na. Ang mga kamera ng mga nagco-cover ng party ay nakunan na ang buong eksena. Sa loob ng ilang oras,
kumalat sa social media ang video ng pagpapahiya ni Lindro sa isang babaeng nagtatrabaho. Ang video ay naging viral. Milyong Pilipino ang nakakita sa pagmamataas ni Lindro at sa kalabisan ng kanyang kayamanan. Ang mga komento ay nagbuhos, galit, pagkasuklam, at pagsuporta para kay Bel. Tinawag siyang ang dalagang inapin ng Alcantara. Ang iskandalo ay umabot sa mga pahayagan, sa telebisyon at sa radyo. Nagkaroon ng malawakang panawagan para sa hustisya at ang reputasyon ng pamilya Alcantara na matagal nang pinoprotektahan ang kanilang kayamanan ay biglang nasa binit ng bago. Ang kanilang media, Intira, ay pinagbantaan ng boycott. Si Doña Elena Alcantara, ang matriarch, ang pamilya, ay halos sumabog sa galit. Isang babaeng kasing tigas ng bakal at kasing taktika ng isang general. Ang kahihiyan na ito ay hindi niya matatanggap. Hindi nila kayang mawala ang tiwala ng publiko, lalo na't sila ay nasa industriya ng media. Agad siyang nagpatawag ng pulong. Lindro, galit na sabi ni Doña Elena sa kanyang anak. Pinahiya mo ang pangalan natin. Ikaw ang dahilan kung bakit nasa binit ng pagkalugi ang lahat. Lasing lang ako. Ma, hindi ko siya kilala. Akala ko si Bianca. Pilit na paliwanag ni Lindro, ngunit humihina ang kanyang boses. Walang pakialam ang publiko sa kalasingin mo. Ang nakita nila ay isang mayaman at mapagmataas na Alcantara ng api ng isang mahirap na babae. Malamig na malamig ang tinig ni Doña Elena. Mayroon akong solusyon. Para mailigtas ang ating reputasyon, para patahimikin ang mga tao, at para ipakita na may puso tayo, papakasalan mo siya. Nagulat si Leandro. Ano? Pakakasalan ko ang hamak na katulong na yon. Hindi ko gagawin yan. Gagawin mo, Lindro, mariing sabi ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng punyal. O makikita mo ang iyong sarili na walang mana at ang iyong pangalan ay madudumihan habang buhay. Piliin mo, sa kabilang banda, si Isabel ay nabubuhay sa gitna ng kahihiyan at pagkabigla. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako. Ang mga kapitbahay ay may halong pag-aalala at pagkaawa. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pagdami ng sakit ni Aling Nena. Ang matinding stress at ang kawalan ng sapat na pagkain ay lalong nagpapahina sa kanyang ina. Isang araw, pinatawag siya ni Doña Elena. Sa mansyon, sa kabila ng lahat ng kanyang puot, para kay Lindro, ipinahayag ni Doña Elena ang kanyang paghingi ng tawad at ang alok ng kasal. Inialok din niya ang sapat na pera para sa pagpapagamot ni Aling Nena. Sa simula, tumanggi si Isabel. Hindi niya matatanggap ang kasal na batay sa kahihiyan at pagpapanggap. Ngunit nang makita niya ang lumalalang kondisyon ni Aling Nena at ang matinding paghahanap niya ng pera, bumigay siya. Para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat. Sige po, Doña Elena. Mahina niyang sabi. Papayag po ako. Para sa aking ina. Ang kasal ay isang malamig na seremonya. Walang pagmamahalan. Walang kagalakan. Si Isabel ay nakasuot ng simpleng puting bestida, habang si Lindro ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Naganap ang kasal sa isang pribadong kapilya at kasunod nito ay isang maikling reception na puno ng pilit, ng ngiti at pagpapang. At doon nagsimula ang kanyang impyerno. Si Isabel, na ngayon ay Isabel Reyes Alcantara, ay nanirahan sa mansyon, ngunit mas masahol pa kaysa isang katulong. Si Lindro ay publikong itinanggi siya. Patuloy siyang nakikipag ugnayan kay Bianca
na mas madalas pang makikita sa mansyon kaysa kay Isabel mismo. Tinatato siya ni Leandro na parang hangin, isang anino na hindi karapat-dapat tingnan. Wala siyang karapatan sa halos anumang bagay, maliban sa pagkain at bubong sa kanyang ulunan. Isolit siya sa isang silid, malayo sa sentro ng pamumuhay ng pamilya. Ang kanyang mundo ay lumiliit sa apat na sulok ng kanyang silid, at sa minsang pagbisita niya kay Aling Nena, na pinayagan na lamang pagkatapos ng kasal. Ngunit sa kabila ng lahat ng pait, isang himala ang nangyari. Nalaman ni Isabel na nagdadalang tao siya. Isang munting asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ibinigay niya ang balita kay Leandro. Ngunit tinanggihan lang siya nito. "Baka hindi ko anak yan," sigaw ni Leandro. "Hindi kita ginalaw. Imposible." Alam ni Isabel na nagsisinungaling si Leandro. Isang gabi, sa gitna ng kanyang kalasinan, pumasok si Leandro sa kanyang silid at pinilit siyang lapastanganin. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagtitiis, isang memorya na pilit niyang binubura. Ngunit kahit paano, ang bunga ng gabing iyon ay isang buhay. Ipinanganak ni Isabel ang isang malusog na batang lalaki. Pilies Reyes. Pinigyan niya ng apelyido niya dahil alam niyang hindi kailanman tatanggapin ni Leandro ang bata. Ngunit hindi pa rin tumigil ang kanyang pagdurusa. Habang lumalaki si Elias, mas lumalalim ang galit ni Leandro. Isang araw, matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban sa sakit, pumanaw si Aling Nena. Ito ang huling kawad na uugnay kay Isabel sa kanyang pinanggalingan. Sa pagkamatay ng kanyang ina, wala nang dahilan si Doña Elena upang panatilihin si Isabel. "Umalis ka na sa mansyon," malamig na utos ni Doña Elena. "Tapos na ang pagdanap mo, hindi na kailangan. Dalhin mo ang anak mo, at kalimutan mo na kailanman ay naging bahagi ka ng pamilya Alcantara." Walang pagpipilian, si Isabel. Pitbit ang kanyang anak na si Elias, isang sanggol pa lamang. Bumalik siya sa barangay Sang Magita. Ang dating munting bahay ay tila mas lalong lumiliit at nagiging malungkot. Wala na si Aling Nena. Wala na siyang anumang koneksyon sa dating buhay. Pumalik siya sa buhay na puno ng paghihirap. Nagbenta siya ng gulay sa palengke, lumaban sa init at ulan. Kinailangan niyang maging matatag para kay Elias, ngunit may isang pangako siyang ginawa sa sarili. Hindi niya sasabihin kay Elias kung sino ang tunay niyang ama. Hindi niya papayagan ang kanyang anak na maranasan ng pait at kahihiyan na dinanas niya. Itatago niya ang lihim ng kanyang simula hanggang sa araw na makahanap sila ng tunay na kapayapaan. Sa gitna ng pagtitinda ng gulay, sa init ng araw, tinitigan niya ang natutulog na si Elias sa duyan sa tabi niya. Ang munting bata ay payapa, walang kamalay, malay sa bigat ng lihim na dala ng kanyang ina. Hinaplos ni Isabel ang buhok ni Elias. "Hindi ka na magdurusa, anak ko," bulong niya. Hindi ka na makakaranas ng pait na dinanas ko. Ipaglalaban kita, kahit mag-isa." Ngunit hindi niya alam na ang kapalaran ay may mas malaking plano, at ang pait ng nakaraan ay hindi lamang magiging isang alaala, kundi isang apoy na magsusunog ng mga tulay at magtatayo ng bagong Ang init ng araw ay tila laging nakabantay sa barangay Sampaguita, ngunit sa mga panahong ito, ang init na yon ay hindi na nagdudulot ng ginhawa, kundi dagdag na bigat sa balikat ni Isabel. Ang bawat araw ay isang pakikipagsapalaran sa init ng palengke, sa lamig ng gabing may ulan, at sa walang katapusang pag-aalala para sa kanyang anak na si Elias.
Ang kanilang barong ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas lalo itong yumuyukod sa bigat ng panahon at ng kanilang kapalalan. Ang pagpanaw ni Aling Nena ay iwan ng malaking puwang hindi lamang sa kanyang puso, kundi maging sa kanilang tahanan na ngayoy mas lalong tahimik at malungkot. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng pagod at kaunting kita, inayos ni Isabel ang munting kumot ni Elias na mahimbing na natutulog sa isang lumang duyan. Kinantahan niya ito ng isang paborito nitong oyay, habang ang lampara sa gilid ay patay. Sindi nagpapahiwatig ng problema sa kuryente. Pinilit niyang ayusin ang saksakan na matagal ng maluwag. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, tila may kakaibang singaw na lumabas mula rito. Hindi niya ito gaanong pinansin, sanay na sa mga lumang kabit ng kuryente sa kanilang lugar. Pagkatapos, umiga siya sa tabi ng kanyang anak, inayaan ng antok na lamunin ng kanyang pagod. Bandang hating gabi, isang nakakabinging ingay ang gumising kay Isabel. Isang malakas na pagtutok na sinundan ng nakakapasong init at matinding liwanag. Nagulat siya at agad na napabangon. Ang kanilang lumang saksakan na kanina lamang ay kanyang inayos ay naglalabas na ng malalaking apoy, mabilis na kumakalat sa dingling na yari sa kahoy. Elias! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang puso ay bumabagsak sa takot. Mabilis na humalabang apoy. Ang mga tuyong kahoy at lumang yero ay naging panggatong sa nagnangalit na apoy. Ang usok ay mabilis na kumalat, bumabalot sa kanilang maliit na silid. Narinig niya ang mga sigaw mula sa labas, sunog. May sunog. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon lamang kay Elias. Agad niyang inabot ang kanyang anak. Ang init ay nakakapasong at ang uso ay pumupuno sa kanyang baga. Ang mga ilaw ay nagpatay, sindi, at sa wakas ay tuluyang namatay, iniiwan silang naliligo sa pulang ilaw ng apoy. Sinubukan niyang lumabas, ngunit ang pinpo ay natabunan na ng naglalagablab na kahol. Ang bubong ay unting bumibigay, at ang mga naglalagablab na piraso ay nahurulog. Si Elias ay umiiyak, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ina. Niyakap ni Isabel si Elias ang mahigpit, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Ang init ay dumadali sa kanyang balat at naramdaman niya ang matinding sakit ng pagkapaso. Ngunit hindi niya pinansin yon. Ang tangi na sa isip niya ay protektahan ang kanyang anak. Elias, anak, huwag kang matakot. Kasama mo si nanay. Bulong niya. Kahit pa ang kanyang tinin ay nanininig sa sakit at takot. Sa bawat segundo, lalong lumalaki ang apoy. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa usok at luha. Wala na siyang makita, kundi ang naglalagablab na paligid. Ang mga sigaw mula sa labas ay tila lumalayo at ang kanyang hininga ay humihina. Sa sandaling iyon, tila nawalan na ng pag-asa si Isabel. Ang kanyang buhay na puno ng pait ay magwawakas na kasama ng kanyang anak sa naglalagablab na impyernong iyon. Niyakap niya si Elias, ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal. Nagdasal para sa kanyang anak, para sa kapatawaran, at para sa kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kapahamakan, isang figura ang biglang lumitaw. Isang matangkad na anino ang humakbang sa gitna ng apoy, ang mukha ay nakatalukbong. Tila hindi inaalintana ang nagngangalit na init. May kasama itong dalawang lalaki na may dalang mga pamatay, sunog,
Ngunit ang figurang ito ang tila nagbigay ng utos. Hindi ito isang ordinaryong residente ng Sampaguita. Ang kanyang presensya ay malakas, may awtoridad. Mabilis na kumilos ang figura. Agad nitong sinira ang bahagi ng dingding na hindi pa lubos na nasusunog, lumilikha ng butas. Nakita niya si Isabel na nakayakap kay Elias at agad na lumapit. Isabel, Isabel, hawakan mo ang kamay ko. Ang tinig ay malalim at may awtoridad, ngunit may himig din ng aalala. Pilit na idinilat ni Isabel ang kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at usok, nakita niya ang kamay na nakaabot sa kanya. Sa kabila ng pagkalito at matinding sakit, hinawakan niya ang kamay na yon. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, ngunit nagawa niyang bumangon, bitbit si Elias. Mainat silang iginabay ng lalaki palabas sa nagliliyab na barong. Ang sariwang hangin sa labas ay tila isang biyaya, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay lalong lumala. Ang kanyang mga braso at binti ay napaso at ang kanyang buhok ay bahagyang nasunog. Ngunit si Elias, sa himala, ay walang gastis. Nang makalabas sila, inilapag sila ng lalaki sa isang ligtas na lugar. Tuon lamang niya ito lubusang nakita. Matangkad, may edad na, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalin at puno ng karunungan. Nakasuot ito ng mamahaling barong, ngunit tila hindi inalintana ang usok at ang pagiging mausok ng kanyang kasuotan. May kasama itong mga mediko at mga bombero na abala sa pag-apula ng apoy. Isabel, sabi ng lalaki, ang kanyang tinig ay kalmado. Ligtas ka na. At ang iyong anak. Niyakap ni Isabel si Elias, ang kanyang mga luha ay umaagos. Sino po kayo? Tanong niya, hirap sa paghinya. Mumiti ang lalaki ng malungkot. Ako si Michael Fernandez. Con my tiyo. Ang iyong ina, si Aling Nena, ang nagligtas sa buhay ko noong kabataan ko. Sa isang aksidente, walang naglakas. Loob na tumulong sa akin maliban sa kanya. Mayroon akong utang na loob sa kanya na hindi mababayaran ng pera. Nagulat si Isabel. Naalala niya ang kwento ni Aling Nena tungkol sa isang mayamang lalaki na kanyang tinulungan matapos itong masangkot sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit hindi niya inakala na ang lalaking iyon ay si Don Michael Fernandez, isang pangalan na tila lumalabas sa mga balita tungkol sa malalaking negosyo, bagaman hindi ito madalas lumalabas sa publiko. Sinusubaybayan kita, Isabel. Patuloy ni Don Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Nakita ko ang lahat ng nangyari sa iyo. Ang pagpapahiya ni Leandro Alcantara, ang kasal, ang paglabas mo sa mansyon, at ang iyong pagtitiis para sa iyong anak. Hindi ko hinayaang mamatay ang utang na loob ko sa iyong ina. Kaya nanatili akong nakatago sa likod ng mga anino, naghihintay ng pagkakataon. Ang mga salita ni Don Mateo ay tila bumubura sa kanyang pagkalito. Pinapalitan ng pag-asa. Ngunit, bakit po ngayon? Dahil na yun ta kailangan. Tugon ni Don Mateo. Ang apoy na ito ay tanda. Ang pagtatapos ng isang kabanata at simula ng panibago. Hindi mo na kailangan pang magdusa, Isabel. At hindi kailanman dapat maranasan ng iyong anak ang pait at paghamak na dinanas mo. Kinuha ni Don Mateo ang kanyang telepono at nagsimulang magbigay ng mga utos. Ihanda ang jet. Tatawag ako sa Geneva. Kailangan nating ayusin ang kanilang mga dokumento. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Hindi maintindihan ni Isabel ang lahat ng kanyang sinasabi, ngunit may isang bagay siyang naintindihan,
may bagong pag-asa. Makalipas ang ilang araw matapos gamutin ang kanyang mga paso at magpahina sa isang lihim na paggamutan na inihanda ni Don Matilo, isang bagong buhay ang naghihintay kay Isabel at Elias. Pinigyan sila ng bagong pagkakakilanlan. Si Isabel Reyes ay naging Victoria Becky de la Cruz, isang pangalan na sumisimbolo ng tagumpay at pagkabuhay muli. Si Elias Reyes naman ay naging Ethan de la Cruz, isang pangalan na may kapangyarihan at pag-asa. Dinala sila ni Don Mateo sa Geneva, Switzerland, isang lugar na kasing ganda at kasing yaman ng mga panaginip. Sa ilalim ng kanyang patnubay, si Victoria ay nabigyan ng pagkakataong mag-aral, hindi lamang sa mga libro kundi maging sa mga aralin ng negosyo at ng mundo. Mula sa pagiging isang inosenteng dalaga sa sampagita, nag-transform siya sa isang matalino, mapanuri, at makapangyarihang negosyante. Ang kanyang mga puso ay puno ng matinding pait mula sa nakaraan, ngunit ang pait na iyon ay ginamit niya bilang gasolina sa kanyang pagbangon. Huwag mong hayaang lumunin ka ng galit, Victoria, palo ni Don Mateo. Gamitin mo ito bilang lakas upang hindi na kailanman mangyari ang nangyari sa iyo. Gumawa ka ng mundo kung saan ang katotohanan at katarungan ang mananaig. Tinanggap ni Victoria ang mga salita ni Don Mateo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pagnanais na bumawi ay hindi nawala. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang magtagumpay, kundi upang magiganti. Bawat araw, aaralan niya ang mundo ng pananalapi, ang mga galaw ng merkado, ang mga laro ng kapangyarihan. Bawat desisyon, bawat hakbang, ay may layuning gumawa ng landas, pabalik sa Pilipinas, pabalik sa mga Alcantara. Si Isan, sa kanyang paglaki, ay naging saksi sa pagbabago ng kanyang ina. Mula sa isang malungkot na babae na minsan ay umiiyak sa gitna ng gabi, nakita niya itong maging isang matatag at walang kinikilalang negosyante. Nakita niya ang mga pilat sa balat ng kanyang ina at ang mga pilat na hindi nakikita sa kanyang puso. Paggaman hindi niya alam ang buong kuwento ng kanyang ama, naramdaman niya ang lalim ng sakit at sakripisyo ng kanyang ina. Hindi ko na kailanman hahayaang saktan ka, nanay, bulong ni Ethan sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang ina na nagtatrabaho sa kanyang office sa loob ng gabi. Ang kanyang batang isip ay nagsimulang magtanim ng bininang paghihiganti, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina, para sa lahat ng mga ina na inapi, at para sa mga anak na ipinanganak sa pait at kahihiyan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring pamnan, para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Itinago ni Victoria ang lahat ng mga detalye ng nakaraan mula kay Ethan. Ngunit ang kanyang mga aksyon, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanya ay nagbigay kay Ethan ng isang malalim na pag-unawa sa isang bagay. May isang napakalaking katarungan na kailangang ituwid. Ang Geneva, na dapat sana'y kanlungan, ay naging training ground. Ang bawat aralin sa negosyo ay tila isang aralin sa digmaan. Ang bawat pagkakataon ay tila isang piyesa sa isang malaking chess game. Ang pait ng nakaraan ay naging gabay, ang apoy na sumunog sa kanilang tahanan ay tila nagsilbing apoy na nagpapatigas sa kanilang kalooban. Hindi ko nahahayaang may api sa iyo, anak ko, sumba ni Victoria, habang hinahaplos ang pisngi ni Ethan na natutulog. Ang kanyang mga mata ay matatalin at ang kanyang puso, bagaman may lalim ng sakit, ay puno ng matinding pagmamahal at determinasyon. Pabalik tayo. At pagbabayaran nila ang lahat. Ang diwang iyon ay unting lumago sa puso ni Ethan. Ang
kanyang inosenteng mga mata ay nagsimulang matuto at ang kanyang isip ay nagsimulang magplano. Ang di nakikitang pamana ng pait ay hindi lamang naging isang alaala, kundi isang puwersa na magdidikta sa kanilang kinabukasan. Ang apoy ay humupa, ngunit ang mitsa ng paghihiganti ay muling sinindihan at ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumiklab. Sa isang mataas na tore ng salamin at bakal sa gitna ng Geneva, Switzerland, kung saan ang malamig na hangin mula sa lawa ay bumubulong ng mga kwento ng kayamanan at kapayapaan, matatagpuan ang husod ng bagong imperyo ni Victoria de la Cruz at Ethan. Ang opisina ni Victoria, na may panoramic view ng Mont Blanc at ng makasaysayang syudad, ay isang selyo ng kanyang tagumpay. Dito, sa ilalim ng gabay ni Don Maito Fernandez, ang dating Isabel Reyes ay lubusang nagbagong anyo. Ang mga alaala ng barangay Sampaguita, ang init ng palengke, tatang pait ng pagpapahiya ay tila nilamon ng hamog ng Alps, ngunit ang mga bakas nito ay nakaukit pa rin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Victoria, na ngayon ay isang babaeng matikas, may matatalim na mata, at tila balot sa isang baluti ng di malapitan na pagiging profesional, ay naging CEO ng Monteo Global Investments. Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado, bawat salita ay may timbang. Sa mga boardroom sa buong Europa, siya ay kinatatakutan at iginagalang. Ang kanyang dating pagiging sensitibo at emosyonal ay pinalitan ng isang malamig na lohika at di matinag na pagpupursige. Ngunit sa mga tahimik na gabi, habang nakatitig sa mga ilaw ng syudad, ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Ang mga peklat sa kanyang braso ay paalala ng apoy na sumunog sa kanyang lumang buhay, ngunit ang mas malalim na peklat sa kanyang puso ay ang nagpaalala sa kanya ng dahilan ng kanyang pagbabago. Si Ethan, sa kanyang paglaki, ay naging isang kahanga-hangang refleksyon ng kanyang ina at ng impluwensya ni Don Mateo. Mula sa pagiging isang inosenteng batang lalaki, lumaki siya bilang isang matalino, mapagtanong, at labis na determinadong binata. Kinakain niya ang mga libro tungkol sa ekonomiya, batas, at strategiya ng negosyo na parang isang guto na nilalang. Si Don Mateo, na naging isang surrogate grandfather figure, ay masigasig na nagbahagi ng kanyang karunungan, hindi lamang ang mga legal at ethical na paraan ng pagnanegosyo, kundi pati na rin ang madilinlasinin ng manipulasyon at paniniktik na ginagamit ng mga makapangyarihan sa mundo. Ang kaalaman, Ethan, sabi ni Don Mateo, isang beses, habang nakaupo sila sa isang lumang library na puno ng mga libro, ay kapangyarihan. Ngunit ang alam kung paano ito gamitin. Iyon ang tunay na sining. Tinuruan niya si Ethan kung paano basahin ng mga financial report na parang mga liham ng ibig o digmaan, kung paano hanapin ang mga butas sa isang imperyo at kung paano samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ang mga aral na ito ay hindi lamang theoretical. Si Ethan ay sumasali sa mga board meeting, nagmamasid sa kanyang ina, at minsan pa nga ay tahimik na nagbibigay ng mga input na nakakagulat sa kanilang katumpakan at lalin. Kahit na siya ay isang teenager pa lamang. Alam ni Ethan ang malalim na pait sa likod ng kanilang bagong buhay. Naramdaman niya ang bigat ng lihim na pinilit itago ng kanyang ina. Paggaman hindi kailanman tahasang sinabi ni Victoria ang pangalan ni Leandro Alcantara, ang kanyang paghihirap, ang kanyang determinasyon at ang kanyang matinding pagmamahal ay nagpahiwatig sa kanya ng isang malaking kawalang katarungan. Ang mga pilat sa balat ni Victoria ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. At sa puso ni Ethan, dahang namuo ang isang matinding panata. Hindi lamang niya kailangan bumangon,
kundi kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Ang plano ng paghihiganti ay nabuo sa paglipas ng maraming taon, tulad ng isang masalimuot na orasan. Bawat piyesa ay maingat na inilagay. Sa pamamagitan ng Monteo Global Investments, sinimulan nilang subaybayan ang Alcantara Group. Ang isang dedikadong team ng mga analyst at investigator sa ilalim ng direktang pangangasiwan ni Victoria at Don Maitio ay gumugol ng mga taon sa pagkalap ng impormasyon. Nalaman nila ang mga maling desisyon ni Lindro, ang kanyang pagiging pabaya sa pamamahala, ang paglusay ng kayamanan ni Bianca, at ang dahang pagguho ng pundasyon ng isang imperyo na itinatag ng Doña Elena. Ang kayabangan ang magpapabagsak sa kanya, Ethan, sabi ni Victoria, habang pinagmamasdan nila ang isang report na nagdetalye ng isang malaking pagkalugi ng isang subsidiary ng Alcantara Group. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanininig. Ang aakala na siya ay di malulubob ang kanyang magiging katapusan. Si Ethan ay tumamo. At tayo ang magiging martilo, nanay. Ang relasyon ni na Victoria at Ethan ay isang masalimuot na tapestry ng pag-ibig, paggalang, pait at isang nakatagong pagkatakot. Mahal na mahal ni Victoria, si Ethan, at ang kanyang pagiging matatag ay para sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagtatago ng damdamin, tila may pader na bumalot sa kanya na kahit si Ethan ay hirap abutin. Gusto ni Ethan na ipagmalaki siya ng kanyang ina, na makita ang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na bihira niyang makita. Ngunit sa paghahanap ng pagmamalaki na iyon, tila hinahayaan niya ang kanyang sarili na lamunin ng lamig ng ina. Ang lamig na dulot ng pait ng nakaraan. Sigurado ka ba rito, Ethan? Anong ni Victoria? Isang gabi, abang naglalakad sila sa gilid ng lawa, ang mga bituin ay naniningning sa kalangitan. Malaki na si Ethan noon, nasa kalagitnaan ng kanyang 20s at handa nang humarap sa mundo. Ang Monteo Global Investments ay naghahanda para sa kanilang pinakamalaking pagpapalawak sa Asya. O, nanay, tugon ni Ethan, ang kanyang tinig ay matatag. Ang Alcantara Group ay hinog na. Ang kanilang mga assets ay nabibili na sa discount. Panahon na para bumalik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Tila nakikita na niya ang mga tore ng Manila. Hindi ito isang paglalakbay pabalik sa isang tahanan, kundi isang paglalakbay upang isara ang isang kabanata ng pait at magsimula ng bago. Ang pagiging Ethan de la Cruz, isang matagumpay at walang kinikilalang CEO, ay ang kanyang disbis, ang kanyang maruti. Ngunit sa ilalim nito, ang batang si Elias ay nananati na may dalang mga sugat ng ina at ng kanyang sariling pagnanais para sa katarungan. Sa sumunod na linggo, inihanda ni Ethan ang kanyang pagbabalik. Ang kanyang desisyon ay pinag-isipan ng mabuti. Bawat hakbang ay maingat na plinano. Nakausap niya ang mga board members, ang Montero Global Investments. Inilatag ang kanyang strategiya sa isang paraan na walang makakakitaan ng kanyang personal na motibo. Ang kanyang pagiging generous sa negosyo ay hindi maikakarila. Habang paalis siya sa Geneva Airport, umarap siya kay Victoria. Nagyakap sila. Sa yakap na yun, may pait, may pag-asa, at may takot. Mag-ingat ka, anak. Bulong ni Victoria, ang kanyang tinig ay bahagyang naninginig. Hindi madali ang laban na ito. Huwag kang mag-alala, nanay, sabi ni Ethan. Pinahid ang luha na umagos sa pisngi ng kanyang ina.
isang bihirang pagpapakita ng emosyon mula rito. Pabawiin natin ang lahat. At sa pagakbang ni Ethan sa pribadong jet, bitbit ang pasanin ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap, iniwan niya si Victoria na nakatayo. Nag-iisa sa gitna ng malamig na hangin ng Genila. Ang mga ilaw ng syudad ay tila bumubulong ng kanyang pangalan, Isabel, Victoria, at ang pangako ng paghihiganti ay lumipad kasama ng kanyang anak patungong Pilipinas. Ang pagbabalik ng anino ay nasimulan na. Ang mga ilaw ng syudad ng Maynila ay sumalubong kay Ethan de la Cruz, hindi bilang isang mainit na pagtanggap, kundi bilang mga kumikinang na target sa kanyang dahang pagwasak sa isang imperyo. Sa lalong madaling panahon ng kanyang pagdating, ang Monteo Global Investments sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging isang puwersang hindi maikakaila sa lokal na merkado. Ang kanyang reputasyon bilang isang financial genius mula sa Europa ay nauna na sa kanya at ang bawat pahayag niya sa press o decision sa boardroom ay pinagtutuunan ng pansin. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ethan. Ang kanyang mga hakbang ay kalkulado at walang awa. Ang Alcantara Media Holdings na dati isang behemoth sa media at entertainment industry ay nagsimulang makaramdam ng matinding pressure. Sa una, nagsimula si Ethan sa mga strategic acquisitions. Isang subsidiary ng Alcantara na nakatuon sa digital content ang biglang nakuha ng isang kumpanyang hindi kilala na konektado sa Monteo. Sumunod ay isang malaking stake sa isang TV network na dati kakumpetensya ng Alcantara na biglang nagpasya na out ang lahat ng kanilang advertising mula sa mga platform ni Lindro. Ang mga balita ay kumalat tulad ng Mogsar, Monteo Global Investments ang bagong player na hindi dapat baliwalay. Ginamit ni Ethan ang mga komplikadong financial instruments upang manipulahin ang stock market. Dahang binabawasan ng halaga ng shares ng Alcantara Group. Nagpasimula rin siya ng agresibong kampanya sa media sa pamamagitan ng kanyang bagong nakuha na network na naglalantad ng mga alleged poor management practices at political dealings sa loob ng Alcantara na nagpapababa ng kumpiyansa ng investor. Ang mga dating loyalista ni Lindro ay alilangan at ang ilan ay tahimik na lumipat sa Monteo dala ang sensitibong impormasyon. Sa kabilang banda, si Lindro Alcantara ay nagkakagulo. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang dati matatag na imperyo ay parang gawa sa buhangin na tinatangay ng hangin. Ang mga ulat ng pagkalugi ay nagiging araw na balita. Ang mga board meetings ay puno ng tensyon, kung saan ang mga direktor ay nagtatanong sa kanyang kakayahan. Ngunit si Lindro, sa kanyang likas na kayabangan, ay hindi makita ang sarili niyang kapintasan. Palibhasa ay naiinggit lang sila. Hindi nila matanggap na ang Alcantara ang pinakamalaki. Sigaw niya isang gabi habang nakaupo sa kanyang malaking mesa sa opisina na napapalibutan ng mga walang laman na bot ng whiskey. Ang kanyang mukha ay pamumula. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. May mga bagong player lang na nagpapabida. Hindi nila kayang pabagsakin ng pinaghirapan ng pamilya ko, ngunit ang katotohanan ay unting lumalalim. Ang pagiging pabaya ni Lindro sa pamamahala, ang kanyang pagiging abala sa kanyang social life at ang kanyang mga bisyo ay naging dahilan ng kanyang pagiging bulag sa tunay na sitwasyon. Ang kanyang mga desisyon ay naging dalos, umaasa sa swerte kaysa sa diskalite. Ang mga payo ng kanyang mga finance officer ay kanyang ibinasura, tinawag silang duwag at walang pananampalataya. At nandoon din si Bianca. Habang lumalala ang sitwasyon, pinansyal ni Lindro, ang pagiging materialistiko ni Bianca ay lalong nagpakita. Hindi na siya
aatubiling humingi ng mga mamahaling regalo, magplano ng mga author, top na bakasyon, at mag-invest sa kanyang mga sariling negosyo na kadalasan ay walang pakinabang gamit ang pera ni Leandro. Bakit ka aalala? Lin, tayo ang Alcantara, wala tayong problema sa pera, palagi niyang sinasabi, habang dahang inuubos ang pondo na sana'y magagamit ni Leandro para sa krisis. Ang mga uling natitirang asset ng Alcantara ay unting nawawala, hindi lang dahil kay Ethan, kundi pati na rin sa loob. Mula sa kanyang opisina sa Geneva, pinapanood ni Victoria de la Cruz ang bawat paggalaw ng kanyang anak sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang nakikita ang mga headlines na nagdadetali ng pagguho ng Alcantara Growth. Isang bahagi niya ay nakakaramdam ng matinding pagmamalaki at kasiyahan. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti ay unting nagiging katotohanan. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Ethan sa pahayagan, ang kanyang matatalim na tingin at ang lamig sa kanyang mga mata, may isang kirot na dumadapo sa kanyang puso. Ang pait ng nakaraan ay nagiging lason, anak ko, bulong niya sa sarili, habang hinawakan ang lumang pilat sa kanyang braso. Nais niyang makita si Ethan na magtagumpay, oo. Ngunit nais din niyang makita siyang malaya mula sa kadena ng puot na siya mismo ang nagtanin. Ang mga tuwirang paghaharap ni Ethan at Leandro ay nagiging mas madalas at mas masakit. Sa isang press conference para sa paglulunsad ng isang bagong project ng Monteo, nakita ni Leandro si Ethan na nakatayo sa entablado, kumikinang sa kanyang puting suit. Ang kanyang aura ng kumpiyansa ay nakakasilaw. Napuno ng galit ang dibdib ni Leandro. Peter de la Cruz, tanong ng isang reporter, may mga balita po na ang Monteo ay interesado rin sa nalalabing area ng Alcantara Growth. Mayroon po ba kayong komento? Ngumiti si Ethan, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang Monteo Global Investments ay laging bukas sa mga oportunidad na magpapalago sa ating portfolio at magbibigay ng halaga sa ating mga stakeholder. Ang Alcantara Group, sa kasamaang palad, ay tila nawalan na ng direksyon. Sa panahon na yon, ang merkado ay walang awa sa mga pabaya at sa mga nagkukunwaring malakas. Ang pagbabayad ng utang, ang pagbabayad ng sahod, ang pagkalugi ng mga subsidiary. Hindi na itong maitatago. Ang kanyang mga salita ay tila po niya na tumagos sa puso ni Leandro. Ano ang alam niya? Tanong ni Leandro sa sarili. Paano niya nalaman ang tungkol sa mga utang? Sa isa pang pagkakataon, nagkaroon sila ng opisyal na negosasyon sa isang boardroom para sa pagkuha ng isang printing press na dating pag-ari ng Alcantara. Si Ethan ang pinuno ng delegasyon ng Monteo, habang si Leandro naman ay halata na ang pagod at frustration. Ang presyo na iniaalok ninyo ay napakababa, Mr. de la Cruz, singal ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang printing press na yan ay halada ng dugo at pawis ang pamilya ko. Tiningnan ni Ethan si Leandro nang walang anumang emosyon. Sir Alcantara, ang halaga ng isang bagay ay depende sa kung gaano kahanda itong panindigan. Sa kaso ng inyong pamilya, tila hindi ninyo ito kinilala. Ang dugo at pawis. Iyan ay para sa mga taong talagang naghirap upang bumuo ng isang bagay, hindi para sa mga nagmana at nagpabaya. Pumuntong, hininga si Ethan, tila nakikipag-usap sa isang bata. Huwag kayong mag-alala, Mr. Alcantara. Sisiguraduhin naming magagamit namin ng tama ang arian na ito. Hindi namin ito pababayaan.
tulad ng ginawa ng ilang tao sa kanilang mga mahalagang pamana o sa kanilang obligasyon. Ang huling salita ni Ethan, obligasyon, ay tumagos kay Lindro. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng kaba. Tila may malalim na koneksyon ang sinasabi ng binata sa isang bagay sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang kanyang kayabangan at ang kanyang galit sa paraan ng pakikipag-usap ni Ethan ay mas nangingibabao. Sino ka para pagsabihan ako? Umalinaw ang galit ni Leandro. Alam kong may gusto kang iba, kung ano man ang ginagawa mo sa kumpanya ko. Ngumiti si Ethan. Ang gusto ko lang ni Sir Alcantara ay katarungan sa merkado. Ang kumpanyang ito, Alcantara Media Holdings, ay sumisimbolo ng isang uri ng pagkaluma, ng isang uri ng pamamahala na wala ng lugar sa modernong mundo. Panahon na para i-turn over ang pahina. Ang pagkamuhi ni Lindro kay Ethan ay hindi lamang dahil sa negosyo. Ito ay isang instinctive, visceral na galit. Sa tingin niya, kay Ethan, nakikita niya ang kanyang sariling kabataan ng parehong matalas na isip, ang parehong nakakainis na kumpiyansa, ang parehong arogansya. Ngunit ngayon, siya ang biktima. Ang masakit pa, parang may isang pamilyal na kislat sa mga mata ni Ethan, isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inalis sa kanyang isipan. Hindi niya lang malaman kung ano. Samantala, nagpasya si Bianca na ayusin ang sarili niyang exit plan. Habang patuloy na nagkakagulo si Lindro sa kanyang lumulubog na intaryo, umpisa siyang ilipat ang malaking halaga ng pera sa kanyang mga personal na account. Para sa emergency, sabi niya kay Lindro, para may makuha pa tayo kung sakaling talagang mawala ang lahat. Ngunit ang totoo, sinisigurado niya lang ang kanyang sarili, handang iwan si Leandro sa oras sa hindi na ito magkaroon ng pakinabang sa kanya. Ang kanilang maranyang pamumuhay ay nagpapatuloy, ngunit ang pondo ay nagmumula na sa kanyang emergency fund. Ang mga pondo na dapat sana ay para sa kumpanya. Unti-unting nahulog si Leandro sa isang balo ng desperasyon. Ang alkohol ay naging kanyang tanging kasama at ang kanyang telepono ay puno ng mga tawag mula sa mga bangko, mula sa mga creditors, mula sa mga naghihintay ng sahod. Ang kanyang dati makintab na opisina ay naging isang madilim na silid na puno ng usok ng sigarilyo at pait. Ang kanyang imperyo ay nasa bingit ng pagguho at ang taong nasa likod nito ay nakatingin lang sa kanya ng walang kasing nilamig na mga mata. Ang paghaharap ng mga titik ay nagiging isang malagim na katotohanan para kay Leandro Alcantara. Ang huling pako ay naipukpok na sa kabaong ang Alcantara Media Holdings. Sa opisyal na pahayag, kinumpirma ang pagkalugi ng kumpanya at ang napipintong pagkuha nito ng Montejo Global Investments. Para kay Leandro Alcantara, ang balitang ito ay hindi lamang isang pagbagsak sa negosyo, kundi isang malalim na paghiwa sa kanyang pagkatao, sa kanyang buong pagkatao. Nakaupo siya sa kanyang malaking opisina sa tuktok ng Alcantara Tower, ang pwestong dating sagisag ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ngayon ay tila isang madilim na selda. Ang sahig ay puno ng mga basag na bote ng whiskey. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumabalot sa hangin. Ang sikat ng araw na dating nagpapakinang sa kanyang mundo ay ngayon ay tila naging isang mapait na liwanag na naglalantad lamang ng kanyang kabiguan. Wala na ang lahat, bulong niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi na makilala. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang litrato ni Ethan de la Cruz na nakalagay sa isang payagan na nakakalat sa sahig. Ang ngiti ni Ethan
Ang kanyang kumpiyansa, ang kinang sa kanyang mga mata, lahat ng iyon ay parang lason na dumadaloy sa bawat ugat ni Lindro. Siya ang may gawa nito. Ang bastos na iyan, ang aroganting yan, ang bawat pagtatalo sa negosyo ay hindi niya tinatanggap bilang bungman ng kanyang kapabayaan, kundi bilang personal na panunukso ni Ethan. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa ano pa mang galit na kanyang naramdaman. Ang pangalan ni Ethan de la Cruz ay naging sanhi ng kanyang bangungot. Pinagsisisihan niya ang bawat sandali ng pakikipag. Ugnayan kay Ethan, ang bawat salita, ang bawat pagharap, ang binata, ang sumira sa kanyang pamana, sa kanyang reputasyon, sa kanyang sarili. Hindi niya ito mapapalampas. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Ethan habang siya ay nagkakalat sa kainitan ng kanyang pagkaalala at galit, habang ang alak ay lalong nagpapalabnaw sa kanyang pag-ihisit. Isang nakakatakot na ideya ang nabuo. Hindi ito isang ideya ng pagbangon muli, kundi isang huling, desperadong pagtatangka upang makabalik, upang sirain si Ethan, tulad ng pagsira ni Ethan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Nag-scroll siya sa kanyang contact list. Hinahanap ang isang pangalan na matagal nang hindi niya tinatawagan, isang contact na para lamang sa mga espesyal na sitwasyon. Alisin mo siya. Ang huling salita niya sa tawag, ang boses ay malamig at puno ng pagkaot. Gusto kong mawala siya. Walang maiiman. Ito lang ang paraan para malinis ang pangalan ko, para maibalik ang lahat ng kinuha niya sa akin. Hindi na siya abalang isipin ang moralidad ng kanyang utos. Para sa kanya, ito ay isang digmaan, at sa digmaan, walang puwang para sa awa. Ang lahat ng pagkapahiya, ang lahat, ang kabiguan, ang lahat ng galit ay naipon sa iisang utos, kamatayan. Kinabukasan, isang gabi na puno ng pangako sa isang mataong bahagi ng Makati. Tapos na si Ethan de la Cruz sa isang high-profile na business dinner at nagmamanaho pa uwi. Ang kanyang isip ay abala pa rin sa mga estratiya. Ang kanyang kaluluwa ay pagod na sa kanyang patuloy na pakikipaglaban, ngunit ang layunin ay nasa abot kamay na. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniisip ang nalalapit na tagumpay. Igla, mula sa kadiliman ng isang eskinita, sumulpot ang isang itim na van. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw at bago pa man mag-rehistro sa utak ni Ethan ang panganib, narinig niya ang malakas na pagsabog ng putok ng baril. Sunod. Ang kanyang sasakyan ay nyanig. Ang salamin ay nagkabasag-basag. Sinubukan niyang ipihit ang manibela, ngunit isang matalim na kirot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang balikat ay tinamaan. At pagkatapos ay isa pa sa kanyang dibdib. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya, tila nagliliyab ang kanyang mga ugat. Ang gulong ng kanyang sasakyan ay pumalahaw habang nawalan ito ng kontrol, bumangga sa isang post at pagkatapos ay tumigil. Ang mga salamin ay basag. Ang metal ay yuti. Tugo ang agad na bumulwak mula sa kanyang mga sugat, kumalat sa kanyang danit, sa upuan. Ang mundo ay umikot, at ang mga tunog ay naging malabo. Ang huling nakita ni Ethan ay ang mga anino na lumabas mula sa van, ngunit hindi niya na maramdaman ang takot. Ang lahat ay naging itin. Ang balita ng pamamaril ay mabilis na kumalat. Agad na dinala si Ethan de la Cruz sa pinakamalapit na ospital, ang St. Luke's Medical Center, sa kritikal na kondisyon. Ang mga doktor
at nurse ay nagmamadaling gumawa ng lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang buhay niya. Ang mga sugat ay malubha at malaking dami ng dugo ang nawala sa kanya. Kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Sigaw ng isang doktor. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ngunit may isang problema. Doktor, ang pasyente ay may negative blood count, sabi ng isang nurse. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ito ay napakabihira at wala tayong sapat na supply sa blood bank. Ang doktor ay nag-isip. Hanapin niyo sa National Blood Donor Database. Kailangan natin ng kaagad na match sa loob ng ilang minuto. Ang database ay nagbigay ng isang pangalan. Nagulat ang nurse sa kanyang nakita. Doktor, mayroong isang match. Isang perpektong match. Leandro Alcantara. Ang pangalan ay umalilongmaw sa silid ng emerhensya. Si Leandro Alcantara, ang kalaban sa negosyo ni Ethan, ang lalaking nasa bingit ng pagbagsak. Ang doktor, bagamat nagulat, ay alam na walang oras para sa mga personal na damdamin. Kailangan nilang iligtas ang buhay ng pasyente. Agad niyang ipinad, utos na tawagan si Doña Elena Alcantara, ang ina ni Leandro, naman malakas na impluwensya at koneksyon. Nang dumating si Doña Elena sa ospital, ang kanyang mukha ay putla at puno ng takot. Hindi lamang sa balita ng pamamaril ni Ethan, kundi dahil sa isang lihim na matagal na niyang iniingatan. Matapos malaman ang tungkol sa pangalan ni Ethan de la Cruz at ang matinding pagkapuot ni Leandro dito, umpisa siyang mag-imbestiga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Ethan na nagpapaalala sa kanya ng isang nakalimutang nakaraan. Ang kanyang investigasyon na ginawa ng tahimik at lihin ay nagbigay sa kanya ng mga nakakagulat na impormasyon. Agad siyang nagtungo sa silid kung saan nagpapahinga si Leandro na nakahiga sa kama, balisa at pinagpapawisan. Ang kanyang hangover ay lalong lumala sa takot at pagkalito na dala ng balita ng pamamaril. Anak ko, kailangan kitang makausap. Sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay seryoso. Si Ethan de la Cruz, siya ang iyong anak. Siya si Elias. Hindi makapaniwala si Leandro. Ano ang sinasabi ninyong inay? Paliw na ba kayo? Siya ang kalaban ko. Ang sumila sa akin. Hindi mo naiintindihan, Leandro. Patuloy ni Doña Elena. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Matagal ko nang sinubaybayan si Ethan. Ang lahat ng impormasyon. Ang DNA test. Kinumpirma ng DNA test. Siya si Elias. Ang anak mo kay Isabel. Ang mga salita ay tumama kay Leandro na parang kidlat. Si Elias. Ang batang itinakwil niya. Ang batang hindi niya kinilala. Ang batang pinaniniwalaan niyang anak ng iba. Ang batang iniwan niya sa kahirapan kasama ang kanyang ina. Ang lahat ng alaala ay bumalik ng sunod, tulad ng isang mabilis na pelikula. Ang mukha ni Isabel, ang kanyang mga mata na puno ng sakit. Ang maliit na sanggol na itinakwil niya. At niyon, ang batang iyon, si Elias, ay si Ethan. Ang lalaking sinira ang kanyang imperyo. Ang lalaking pinapapatay niya. Hindi totoo yan. Bulong ni Leandro. Ang kanyang sariling boses ay halos hindi na niya marinig. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang alak ay nawala sa kanyang sistema, napalitan ng isang matinding panginilabot. Ang utos na ibinigay niya kagabi ay umalingaw sa kanyang tainga. Ang hiling na alisin mo siya
ay hindi lang para sa kanyang kalaban sa negosyo. Ito ay para sa kanyang sariling dugo. Ang pagka-realize ay sumira kay Lindro sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Pinapapatay ko ang sarili kong anak, ang kanyang isip ay patuloy na bumubulong, tila isang sumpa. Ang pait ng kanyang mga aksyon ay mas matindi pa sa anumang kabiguan na kanyang naranasan. Ang kayabangan, ang puot, ang kapabayaan, lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa puntong ito, kung saan ang kanyang sariling anak ang biktima. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na ito, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Isang maliit na kislap ng pagtubos. Mayroon pa siyang magagawa. Inay! Ang dugo. Kailangan niya ang aking dugo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon, ngunit may isang pangkaraniwang lakas. Ako ang magbibigay. Iligtas natin siya. Hindi niya alintana kung ano man ang mangyari pagkatapos. Ang tanging nais niya ay mailigtas ang buhay ng anak na matagal na niyang itinakwil. Kinalagkad siya ng mga nurse at doktor sa blood donation room. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit ang determinasyon ay naroroon. Habang dumadaloy ang kanyang dugo sa tubo patungo sa katawan ni Ethan, isang bigat ang unting nawawala sa kanyang dibdib. May ginawa siyang tama, sa wakas. May ginawa siyang kabutihan para sa kanyang anak. Ngunit ang oras, ang kanyang pagtubos, ay panandalian lamang. Habang nasa kama siya at nagpapahinga matapos ang pagbibigay ng dugo, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang kaulis na sinundan ng isang detective. Lindro Alcantara, sabi ng detective. Ang kanyang boses ay seryoso. Inaresto ka namin sa kasong attempted murder. May mga testigo at ebidensya na uugnay sa iyo sa pamamaril kay Ethan de la Cruz. Walang pagtutol si Lindro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ngunit hindi na sa takot, kundi sa isang matinding pagtanggap. Napangiti siya, isang mapait na ngiti. Ang batas ay nagaganap na. Ang kanyang mga kasalanan ay unting nabubunyag. Nang palabas na si Lindro sa ospital, pinosas at nakapaligid ang mga pulis, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo, si Victoria de la Cruz. Si Isabel. Ang babaeng matagal na niyang sinaktan, ang ina ng kanyang anak. Nakatingin lamang ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit may isang malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumapit. Ngunit ang kanyang presensya ay nagsilbing isang huling paalala kay Lindro ng lahat ng kanyang nawala at lahat ng kanyang sinila. Ang pamana ng katubusan ay nasa kuko na niya. Ngunit sa pinakamadilim na paraan, matapos ang gulo at ang mapait na katotohanan na nagpabagsak sa kanyang mundo, si Lindro Alcantara ay inilagay sa kulungan. Ang dating hari ng media na nasanay sa karanyaan at kapangyarihan ay ngayon nakaratay sa isang malamig, masikip na selda. Ang mga paga ay kulay abo, ang amoy ay mabigat, at ang tanging tunog na gumagambala sa katahimikan ay ang ingay ng mga kandado at ang malakas na sigaw ng ibang bilanggo. Nawala ang kanyang suit na gawa sa mamahaling tela na palitan ng kulay, kape na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang dating matangkad at malakas na katawan ay tila lumiit, ang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng malalim na pagod at kalungkulan. Sa mga unang buwan, ang galit at pagkabigo ang namayani sa kanyang puso. Sinisisi niya ang lahat,
si Ethan, si Victoria, ang tadhana, maliban sa sarili niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at linggo, habang ang kadiliman ng selda ay nagiging tanging kasama niya, nagsimulang pumiglas ang kanyang isip. Ang mga alaala ay bumalik, hindi na bilang mga fragments, kundi bilang isang buong, malinaw na pelikula. Nakikita niya ang mukha ni Isabel na puno ng sakit, ang batang Elias na kanyang itinakwil, ang kanyang sarili na puno ng kayabangan at kawalang pakialam. At ang pinakamasakit sa lahat, ang utos na patayin ang sarili niyang dugo. Ang dugo na nagpatak sa kanyang anak, ang dugong nagligtas dito. Ang bawat detalye, bawat pagkakamali, ay nagpapahirap sa kanya. Ang kayabangan niya ang nagbulag sa kanya sa katotohanan ng magmamahal ni Isabel. Ang kanyang takot sa kahihiyan ang nagtulak sa kanya na itakol ang sarili niyang anak. Ang kanyang pagkapuot ang nag-udyok sa kanya sa krimen. Unti-unti, ang galit ay napalitan ng malalim na pagsisisi. Ito ay hindi lamang pag-aalala sa kanyang kalayaan o sa kanyang reputasyon, kundi isang tunay na pagdurusa ng kaluluwa. Ang kanyang paghiga sa gabi ay puno ng mga panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa kapatawaran mula kay Elias, kay Isabel, at sa Diyos. Ang dating walang pusong si Leandro ay naghahanap ng katubusan sa pinakamadilim na sulok ng kanyang buhay. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang bukas na sulat, at ang tanging lunas ay ang pagtanggap ng kanyang kasalanan. Naging tahimik siya, sumusunod sa mga patakaran, at nagtatrabaho sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga kamay na dating nagmamaneho ng milyong negosyo ay ngayon naglilinis ng mga pasilyo, nagtatabas ng mga damo, isang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Samantala, sa labas ng mga pader ng kulungan, nagpatuloy ang buhay. Si Victoria de la Cruz, ang dating Isabel Reyes, ay humina ng malalim nang makita niya si Leandro na inilalabas sa ospital. Walang luha, walang sigaw, anging isang malalim na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya hinayaan na ang puot ang mamayani. Ang kanyang sakit at karanasan ay naging inspirasyon. Gamit ang kanyang yaman at impluwensya mula sa Monteo Global Investments, itinatag niya ang puso ng Ina Foundation. Ang puso ng Ina Foundation ay hindi lamang isang simpleng kawanggawa. Ito ay isang santuaryo para sa mga inang single na pinabayaan, mga kamabaihang dumanas ng kahihiyan at kalungkutan, tulad niya. Nagbibigay ito ng legal na tulong, trabaho, edukasyon, at suporta sa psikolohiya. Bawat ina na tinutulungan niya ay tila isang salamin ng kanyang sarili, at bawat ngiti ng mabata ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Si Victoria, na dating kinailangang magtago ng kanyang damdamin sa mundo ng negosyo, ay natagpuan ang tunay na kaligayahan sa pagpapakita ng kanyang puso. Ang kanyang dating malamig na pagkatao ay unti-unting lumambot, at sa bawat pagtulong, tila may nawawalang pelaso sa kanyang kaluluwa ang nabubuo. Ang foundation ay naging kanyang pamana, isang patunay na ang sakit ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. Si Ethan de la Cruz naman, ang dating Elias, ay mabagal na nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Ang bala ay iwan ng pisikal na teklat sa kanyang balikat at dibdib. Ngunit ang emosyonal na sugat ay mas malalim. Ang katotohanan ng ang kanyang ama, ang utos ng kanyang kamatayan, ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla at kalungkutan. Ngunit ang aalay ng dugo ni Leandro upang iligtas ang kanyang buhay ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Hindi niya maunawaan ang lahat
Ngunit alam niya na ang puot ay hindi na ang tamang daan. Sa mga araw ng kanyang pagpapagaling, nakipag-usap siya kay Don Mateo na naging amahan niya. Anak, ang paghihiganti ay tila alak, sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Sa una ay nagbibigay ng lakas, ngunit sa huli ay nilalason ng iyong kaluluwa. Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Ethan. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang pagtatayo ng isang bagay na mas mabuti. Pinitawan niya ang balabal ng paghihiganti. Pinanungmalit niya ang Monteo Global Investments, hindi lamang bilang isang imperyo ng pera, kundi bilang isang tanglaw ng integridad, etika, at pananagutang panlipunan. Namuhunan siya sa mga sustainable na proyekto, itinataguyod ang kapakanan, ang mga manggagawa, at tiniyak na ang bawat desisyon sa negosyo ay may puso at konsensya. Ito ay kabaligtaran ng dating Alcantara Group na itinatayo sa pundasyon ng kayabangan at kawalan ng pakialam. Si Ethan, na dating puno ng galit, ay natuto sa kanyang mga karanasan at sa paghihirap ng kanyang ina. Naging isang leader siya na may malasakit, isang inovator na may pananagutan. Maraming taon ang lumipas. Ang Alcantara Media Holdings ay matagal nang wala. Ang Monteo Global Investments ay naging isang powerhouse na kinikilala hindi lamang sa yaman, kundi sa epekto nito sa lipunan. Ang puso ng Ina Foundation ay lumawak, nakatulong sa libong buhay. Si Ethan, ngayon, ay isang respetadong pinuno, ay nagpa siyang bisitahin si Lindro sa kulungan. Ang hangin sa bilangguan ay malamig pa rin, ngunit hindi na gaanong masikip para kay Lindro. Ang kanyang buhok ay maputi na, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kapayapaan na wala sa kanya noon. Nakaupo sila sa isang maliit na mesa sa isang bisita. Ama, sabi ni Ethan, ang salita ay umalingaw sa pagitan nila, puno ng hindi mabilang na damdamin. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Lindro ng ganoon. Nagtaas ng tingin si Lindro, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay sa pag-asa. Ilyes, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ko inaasahan na bibisitahin mo ako. Maraming nangyari. Sagot ni Ethan. Ang kanyang tinig ay kalmado, walang bakas ng galit. Kailangan kong gawin ito. Hinawakan ni Lindro ang kanyang mga kamay sa mesa. Naninginig. Wala ng araw na hindi ko pinagsisihan ang aking mga ginawa. Anak, ang bawat sandali ng aking pagkakulong ay isang parusa na aking tinatanggap. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pagtrato ko sa iyong ina. Ang pagtalikod ko sa iyo. Ang pag-utos ko sa iyong kamatayan. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Tunay at walang pigil. Wala akong karapatang humingi ng kapatawaran. Tinitigan ni Ethan ang kanyang ama. Ang damdaming ito ay hindi simple. Ang sakit ng nakaraan ay hindi basta mawawala. Hindi ko kayang ganap na magpatawad, ama, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambot, ngunit matatag. Ang mga sugat ay malalim. Ngunit pinalaya ko na ang aking sarili mula sa galit. Hindi ko nahahayaan na ang puot ang magpatakbo ng aking buhay, tulad ng ginawa nito sa iyo noon. Uminga siya ng malalim. Ang pag-aalay mo ng dugo, ang pagliligtas mo sa akin, ito ay hindi ko malilimutan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lindro, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pasasalamat.
Hindi kumpletong kapatawaran, ngunit sapat na yon. Sapat na yon upang bigyan siya ng ginhawa sa kanyang huling mga taon, isang kislap ng asa na ang kanyang pamana ay hindi lamang isang pamana ng pait. Salamat, anak, bulong niya. Matapos ang pagbisita, nagpatuloy ang buhal. Si Victoria at Ethan ay nagtulungan. Ang puso ng Ines Foundation ay nagiging isang pambansang tilusan at ang Monteo Global Investments ay nagpapatunay na ang negosyo ay maaring maging isang puwersa para sa kabutihan. Ang mga peklat ng nakaraan ay nanatili, isang paalala ng mga pagsubok na kanilang dinaanan. Ngunit ngayon, ang mga peklat na yon ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. Sa isang tahimik na gabi, habang nakatayo si Victoria at Ethan sa isang balkonahe, nakatanaw sa mga ilaw ng Manila, si Don Mighty Fernandez ay pinagmamasdan sila mula sa malayo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang utang na loob ay nabayaran na, hindi lamang sa pagliligtas, kundi sa pagtulong upang mabuo ang isang bagong pamana, isang pamana ng katubusan, kung saan ang kagandahang loob at katarungan ang naghahal. Ang pamanang pait ay nagtapos at nagsimula ang isang bagong ang pamana ng katubusan